Hello! Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin kung paano maglagay ng mga symbols sa inyong document. So, may dalawang paraan kung paano maglagay ng symbols. Pwedeng gamitin ang Insert tab at pumunta sa Symbols button. Ang pangalawang paraan ay gumamit ng keyboard keys para makapag-insert ng symbols. So, napakadaming mga symbols at yung mga special characters na nilalagay minsan sa isang document. Pero ito yung mga nakikita kong laging kinakailangan. So, ito yung gagamitin natin para sa tutorial na ito. Registration mark, copyright, trademark, degree symbol, cent sign, 1/3 at iba pang fractions, enye at obelus sign. Gamitin natin ang Insert tab para makapaglagay tayo ng symbols. Ang unang gagawin ay i-locate muna kung saang part ng document ilalagay yung symbol. So ngayon, tatabi ko lang siya dito at maglalagay ako ng registration mark. Susunod naman yung mga iba pa. So insert, symbol, then hanapin ang registration mark. So meron tayong maliit na dialog box dito at kung present yung inyong symbol sa mga ito, pwede nyo nang ipindot at ma-insert na siya. Pag napapansin niyo kapag napindot siya, lumilipat yung symbol dito sa first box ng ating dialog box. Yan. Next, copyright. Copyright. Andito ulit sa ating dialog box. Pangatlo ay ang trademark symbol. So, check natin. Nandito pa rin tayo sa Insert tab. Punta tayo sa Symbols group. Pero ngayon ay invisible ang ating trademark symbol. So, punta tayo sa More Symbols at hanapin ang TM. Yan, ito siya. So, nandito pa rin tayo sa font, normal text. So, press Insert. Tingnan natin kung meron na. So, ito na siya. So, press Insert, Insert lang kapag nahanap na yung character. Next, degree symbol. Insert ulit tayo. More symbols ulit. At hanapin ang degree symbol. So, ngayon ay hindi ko makita ang degree symbol. So, pwede natin hanapin dito. So, pag nagpalit na siya ng subset. Yun, ito na yung ating degree symbol. So, nandito siya sa subset Latin 1 supplement Unicode hexadecimal. Insert natin. Another insert. Tatlo para uniform. Next, cent sign. Symbol ulit tayo. Check natin. Wala pa rin siya dyan. So, more symbols. Cent sign. Nandito rin siya sa Latin 1 supplement. Insert, insert, insert. Another is, pwede na rin natin gamitin ang Ctrl-C at Ctrl-V. Yan. Next ay 1/3 naman. Ito ang kanyang mga kasama, 1/7, 1/9, 1/10, 1/3. So, insert ng 3 beses. O pwede rin gamitin ang copy-paste dyan. And then, enye. Or symbols ulit tayo. Ang mga characters naman, usually pag alphabets na hinahanap natin ay naka-alphabetically arranged naman. So, hindi na yung magiging problema. So, hanap na lang tayo. Letter O. Ayun po siya. And yan maliit. Insert, insert, and insert. Close. And then, obelus sign. Ito yung ginagamit sa mga
divisions, mga symbols sa math. Try natin kung mayroon siya dito sa basic Latin. Ayun. Okay, basic Latin. Insert, insert, insert. Close. Ayan, kompleto na ang ating mga symbols gamit ang ating insert tab. Next solution is kung paano naman gamitin ang ating keyboard sa pag-insert ng mga symbols. Sa inyong computer, pansinin nyo kung ano yung keyboard na meron kayo. Meron kasing keyboard na may mga keyboard na naka-incorporate doon ang numeric keypad katulad nito. Mahaba ang keyboard nila. So, meron silang 0 to 9 na numbers at may iba pang mga keys dito sa paligid. Meron din naman na maliit lang yung kanilang laptop at naka-incorporate dito sa mga letters yung mga numbers. So, ang paraan lang naman dyan na gagamitin natin is i-on natin yung numlock. So, ganun din dito. Kapag gagamit kayo ng numeric keypad, papansinin nyo pa rin na naka-on yung numlock. So, ipipindot yan ng isang beses. Okay, sa mga gagamit ng incorporated ang kanilang number keys, para ma-on yung numlock natin, ipindot yung Fn sabayan ng F8, no? So sa inyong left na kamay, hanapin ang Fn at sa isang kamay, hanapin ang F8. Press Fn plus F8 to enable or disable numeric keypad. Kapag naka-on na yun, pwede na natin gamitin yung M as 0 at yung iba pang characters. Yan, parang ganito lang. Fn, and then sa ibang keys, sa ibang keyboard, hindi siya F8. Ang numlock ay nasa F11. So, tignan nyo na lang yung nasaan yung inyong numlock dyan, yung may pangalan na NUMLK. So, shortcut for numlock. Okay, check natin ang ating mga shortcut. So, sa registration mark, meron tayong Alt 0174, copyright, Alt 0169, trademark, Alt 0153, degree symbol, Alt 0176, and so on. So, subukan lang natin sa ating keyboard. So, ngayon, i-on ko na ang aking numlock key. So, press Fn and F11. Then, sunod, maglalagay ako ng registration mark. Press Alt. Then, on your keyboard, Alt 0174. Ulitin ko lang. So, ito ay Alt 0174. Alt 0174. Next, copyright. Check natin ang kanyang shortcut. Alt 0169. Alt 0169. TM. Alt 0153. Degree, Alt 0176. Next naman ay ang ating cent sign. Mali pala ang ating symbol dito. Dapat ay ganito siya. Ngayon, subukan natin sa ating keyboard. Hindi ko alam kung gumagana ito. Alt 0162. Yun, sakto. Tama. And, yung mga dito, try din natin. Yun, nakapag-insert tayo. Paano nga naman kapag gusto ninyo ay katulad nito? Yan, yung paragraph symbol. Shortcut ang gusto nyo. Ayaw nyo pumunta din sa symbols button. So, ang gagawin lang natin, titingnan natin yung kanyang shortcut key. Pindot nyo dyan.
at makikita nyo yung shortcut key Alt 0182. So, take note nyo lang yan. Pwede nyo isulat o i-memorize nyo para makapag-insert kayo nyan. So, ganito yan. Delete nga natin. Try natin. Paragraph symbol Alt 0182. Yan. Ano lang. Pag gusto nyo makita ang kanyang shortcut key. Ito naman, 1/3 sana. Kaya lang, lumabas 1/4. Meaning, mali itong ating shortcut. So, paano yan papalitan? Highlight natin doon. Simple. Hanatin natin yung 1/3. Check natin ang kanyang shortcut key naman ay 2153 Alt X. So, ang gagawin nyo dyan, take note nyo yung 2153, press Alt, then X. So, diba? Ang galing? 2153 Alt X. O, diba? Ganun lang, guys. Bago natin tapusin ang tutorial na to, ibalik natin ang ating keyboard sa normal na ayos. I-off ang FN numlock. So, FN numlock. Bakit? Kasi kung meron mang password yung laptop nyo at nakalimutan yung i-off yung numlock nya. So, kapag yung keyboard nyo ay katulad sa akin, magkasama yung mga letters at numbers, mamaya sasabihin nyo, you have entered an invalid password. Tapos hindi na kayo makalagin. Sabi mo, tama naman yung nilalagay ko, tama to. Pero nakalimutan mo pala na i-off yung numlock, kaya ang lumalabas, imbes na letter K, number 2 na yung lumalabas. So, yun lang guys. I-off na ninyo yung inyong numlock key. Para sa inyong kaalaman, maraming mga shortcut ng symbols na pag hindi nyo na kayang i-memorize, syempre, may kaibigan naman tayo, diba? Si Google. Ang dami doon. Type nyo lang doon, shortcut keys for symbols. O yun na. Lumabas na yung maraming tables na lalabas doon, guys. Okay, sana may natutunan kayo sa tutorial na to. Mag-comment kayo kung may mga katanungan kayo, may gusto kayong idagdag sa aking tutorials para makatulong din tayo sa iba. Mag-subscribe kayo para sa iba pang susunod na mga tutorials. Salamat!